Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 preso patay sa pagbangga ng police mobile sa Quezon City. KTV hub na ni-raid ng NBI sa Pasig, pag-aari umano ng Pamilya Defenso. NBI itinanggi ang pamumulitika. Harry Roque umapila sa Court of Appeals para bawiin ang pagkansela sa kanyang passport. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 5 persons under police custody o PUPC matapos bumangga ang sinasakyan nilang police mobile sa isang pader sa kahabaan ng Payatas Road sa Barangay Payatas B, Quezon City alas 11 ng umaga ng Biyernes, Abril 24. Sugatan naman ang 4 na pulis kabilang ang driver ng sasakyan habang patuloy na ginagamot sa ospital ang isa pang preso na nakaligtas. Batay sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District, nawalan umano ng preno ang police mobile na nagdulot ng aksidente. Papunta sana ang sasakyan sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP upang ihatid ang mga preso. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng pagkawala ng preno habang nagpaabot ng pakikiramay ang QCPD at PNP sa mga pamilya ng mga nasawi at tiniyak ang patas at masusing investigasyon. Iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi pamumulitika ang kanilang operasyon sa isang KTV bar na pag-aari ng pamilya ni dating Congressman Mike Defensor kung saan nadiskubre ang operasyon ng human trafficking. Paghahamon ni NBI Director Melvin Matibag, huwag ilihis ang issue at direktang itanggi kung talagang walang nagaganap na sexual trade at recruitment sa loob ng nasabing establishmento. Sa isang entrapment at rescue operation noong Abril 21, 54 na kababaihan ang nasagip mula sa isang establishmento kung saan umano'y pinagtatrabaho bilang customer care assistants, ngunit isinasailalim sa sexual exploitation kapalit ng humigit kumulang 15,000 pesos. Sa investigasyon lumabas umano sa corporate records na rehistradong may-ari ng establishmento sina Julie at Miguel Defenso. Nakarecover din ng agents ng illegal na drogas sa lugar. Una nang itinanggi ni Julie Defensor ang mga paratang at sinabing wala silang kinalaman sa operasyon ng naturang establishmento. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals si dating presidential spokesperson Harry Roque upang hilingin ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa desisyon ng Pasig City Regional Trial Court na nagkansela ng kanyang pasaporte at nagdeklara sa kanya bilang fugitive from justice. Sa kanyang petition for certiorari, iginiit ni Roque na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang hukuman sa paglabas ng mga resolusyon noong Nobyembre 2025 at Pebrero 2026 na nag-utos ng kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ayon pa sa kanya, wala umanong legal na batayan ang naturang hakbang at nilabag nito ang kanyang karapata. Binigyang diin ni Roque na hindi siya maituturing na fugitive dahil umalis siya ng bansa noong Setyembre 2024 bago pa man maisampa ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Sa kasalukuyan, si Roque ay naghahanap ng asylum sa ibang bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.